Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan. Dalawang video itong pinasa sa akin. Ito ay in-upload 2 years ago. No? White lady daw nagpakita umano sa live stream ng pagresponde ng otoridad. So tingnan nga natin tong balitang to. Ito ay galing sa News 5. Inilabutan ng netizens sa video ng rescue operation sa isang aksidente sa Tarlac. Sa gitna kasi ng operasyon, may lumitaw raw na white lady. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Don. Madaling araw noong May 5 nang rumisponde sa isang aksidente ang mga tauhan ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Alfonso sa Concepcion, Tarlac. Galing daw sa inuman ng isang rider at kanyang angkas nang biglang mahulog ang back rider. Parang napanood ko na ito. Nareakan ko na yata ito before eh. Pero sige, ulitin natin. Nung mapansin niya na wala yung kasama niya, bumalik siya. Yun, nung nakita niya yung back ride, duguan na, tas hinawakan niya, tas may biglang tumawag na sa amin, ma'am. Doon kami nag-responde. Sa kasamaang palad, namatay ang angkas. Ang aksidenteng yan, nawi sa kababalaghan nang i-post ng MDRRMO ang live video ng rescue operation. Makalipas kasi ang ilang araw, may nakapansing tila may nakaputing babaeng palakad-lakad sa damuhan Ayun. malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Kinilabutan ng maraming netizens. Kwento ng tauhan ng MDRRMO, wala namang tao noon sa damuhan kung saan nakita ang umano'y white lady. Yung lugar White lady agad ano? po kasi na yun, ma'am, is bakanting lote na wala pong puno, walang poste, walang bahay po. Purda mo. Meron po doon talahib na hindi naman ganun kataas. Kaya kahit tela po, imposibleng mapupunta doon ng oras na yun. Sabi naman ng iba, edited ang naturang video. Pero depends Hindi na-edit ang live stream. Maliban na lang kung in-edit mo, tapos pin-premiere mo. Diba? sa mga taga-MDRRMO, Kami po, ma'am, pinost lang po namin para siguro maging aware po yung mga tao, pero hindi po namin sila pinipilit at hindi rin po kami naniniwala sa mga ganyan, ma'am. Hindi naman po kami marunong mag-edit-edit ng mga ganyan, kaya sila na pong bahalang umusga, ma'am. ayon naman sa isang photographer, madalas nagiging distorted ang mga kuha sa gabi, lalo na kung walang advanced settings ang gamit na gadget. Posible rin daw na epekto ng pagiging grainy o pixelated ng video, kaya may lumitaw na kulay puti sa video. Pero hindi pa rin na-explain kung ano yun. 'Di ba? Let's say may lumitaw nga, no? Nakita naman natin may lumitaw talaga. Pero ano ba yun? Mukhang white lady. Ito naman yung theory ko. Now, hindi ko sinasabing maniwala kasi may magagalit na naman sa akin pag binabasag ko yung trip nyo eh, no? Huwag yung maniniwala sa akin, ah. Alam ko may magagalit na naman sa akin eh. Hindi, kung titingnan nyo, yung pagka-white lady niya, Sa pinangyarihan ng sumasabay siya sa blink ng ilaw eh. So meaning, may kinalaman itong ilaw na to dito sa damo na to. Pwedeng mangyari, ito theory ko lang ano, may pinagre-reflectan itong ilaw ng ambulansya na to na somewhere diyan sa paligid na ang bagsak nung reflection ay dito sa damuhan. Kaya pagka aksidente. umiilaw itong yung wangwang niya, ano ba tawag niyan? O whatever it is, yung ilaw sa taas ng ambulansya, sumasabay siya eh. 'Di ba kung Kinilabutan tamo ha, ulitin natin. Basta sumasabay siya sa sa ilaw eh. Ayan oh, pag nagiging bright yung ilaw, 'di ba? Dahil kung yan ay white lady talaga, steady lang siyang white diyan na naglalakad. So meaning, siguro itong theory ko, bagamat hindi ako sure, meron diyang something na na makintab. Pwedeng stainless na tricycle or na tinatamaan ng ilaw nito. Now, nung tinamaan yung stainless na parang malasalamin ang kaha, diyan bagsak nung reflection. 'Di ba? 100% sure ako, para sa akin 100% sure ako na hindi yan multo.
Kasi sumasabay siya doon sa emergency light eh. Ayan oh. Kung ano yung blink ng emergency light, yun din ang blink niya. Reflection ito ng emergency light. Diba? Now, kung aawayin nyo ko at ipipilit nyo na multo yan, di go ahead. Diba? Go ahead. Now, proceed tayo doon sa main topic. Disclaimer muna tayo. Okay na. So, meron video isa pa na pinasa sa atin. Ito ay galing kay Drew Arellano. Multong gumagapang daw sa pader sa isang ospital. So 6 years ago, 2018 pa itong video na to. So panoorin natin to, mukhang interesting to Sige. Bata sa pader daw. Ito yung mga comment to. Naging patient din po ako sa blank. Tito ko nung 2013, same story, may bata pa siyang pinapaalis kasi daw baka malaglag. Akala din namin nag-hallucinate dahil sa mga gamot. Totoo yun, nagkukos kasi ng hallucinations, lalo na yung mga anesthesia. Pag inoperahan ka, pwede mag-cause ng hallucination. Minsan nga parang akala mo yung parang praning, di ba? May epekto sa pag-iisip yun eh. They saw the same thing, yep, same boy daw. That's the same boy from blank, the one with no face. I had a chance to go there before, naiiyak ako till now. Naalala ko, totoo po yun. Siya yung batang, well, maraming maraming papatunay. Diba? Parang yung footprint sa mall. Kasi biased ako dun eh. Doon sa footprint sa mall dahil naranasan ko yun eh. Tingnan natin yung nito. Mukhang this time totoo yata to. Maraming nagsasabi. Dami nagko-confirm eh. Pero, it doesn't mean na marami nagko-confirm ay totoo na. 'Di ba? Need pa rin natin ng solid na at compelling na evidence. Guys, hindi ko alam kung totoo to. Pero may multo raw na gumagapang sa pader ng isang ospital sa Maynila. Now, I miss nga kaya itong kwento-kwento to? Or medyo creative lang ang imagination? Hindi, ang isang pagtataka mo doon, pare-parehas yung testimony eh. Diba? Okay lang sana kung... kaya lang, ang problema nito, baka naman kaya pare-parehas eh, kanya-kanyang sakaya na lang sila. O na halimbawa pareha sila may nararamdaman, may nagkwentong isa, iisipin ng isa, ayan din yung naranasan ko. Then yung isang makakarinig, ayan din yung naranasan ko. So, ang dating, pare-parehas sila, kaya nagiging identical yung testimonies nila. Pero, tingnan natin, umpisa pa naman ng video eh, huwag kayong mag-alala. Mukhang hindi ko siya babasagin ngayon eh. Ng mga tao, nakakita nito. Isa raw si Hara sa mga makapagpapatunay sa mga nakakakilabot na kwentong ito. Noong 2013 Cyclops pala yun, X-Men eh, no? po, habang nagpipintura yung tito ko, na-aksidente po siya, na-kuryente po siya. So, inadmit po siya sa burn unit ng isang ospital. Anong Noong ospital unang kaya gabi yun? Po, okay pa po, walang nagpaparamdam, walang nagpapakita. Pero habang tumatagal po, kasi ang madalas pong bantay is yung mama and pinsan ko. So, nagsimula po makakita na yung tito ko. Una po niya reklamo is yung lagi pong may dumadaan sa likod niya ng mga tao. Kaya po yun po yung naging reason para ipalipat-lipat po niya yung kama niya. Parang may siya, may experience. Dahil nga po naririnig po namin yung reklamo ng tito ko na lagi may bata, nagtanong po kami sa nurse ng ospital. So, ang sabi po nila, mayroon nga po mga batang nagpaparamdam doon dahil karamihan nga po na na-addict na bata doon na mama.
Nag-stay po siya doon ng mahigit 1 buwan. So siguro nakita niya yun mga 5 or 6 times. Pero madalas niya reklamo, may laging bata nga po na nagdadaan, ganun. Pero hindi lang daw basta-basta nagpapakita ang bata. Cyclops no? May laser. Na naging experience po ng mama ko naman, yung pagrereklamo po ng tito ko na may nakadagan daw po sa dibdib niyang bata. Yung nakadagan sa dibdib na yon, sleep paralysis yon pag gano'n. Common symptoms yan ng sleep paralysis. Ito bibigyan ko kayo ng symptoms ng sleep paralysis. Hindi ako huhugot kung saan-saan Sleep paralysis symptoms. Kaya nga sa ibang bansa nai-interpret yan dati nung araw, 'di ba? Ayan nakalagay dito. During sleep paralysis episode, individuals may experience sensation of chest pressure, making it difficult to breathe. Hindi makahinga dahil parang may may dumadagan sa kanila. May sinasabing old hag syndrome din Same din yun ng old hag syndrome. 'Di ba? Sleep paralysis. Ganito i-depict yan ng mga paintings nung araw kasi wala pa silang studies noon. Itong paintings na to pakita natin Ayan ang pinapakita diyan may creature na nakapatong sa ibabaw mo habang natutulog ka. Ganyan nila i-depict nung araw kasi wala pang pag-aaral ang sleep paralysis noon. Kaya pagka nakarinig ka ng symptoms na ganun na parang dumadagan sa dibdib mo, malaki ang chance na sleep paralysis yun. 'Di ba? Nire-relate nila sa sa paranormal pero may diyan, may scientific explanation yun. 'Di ba? Papagpatuloy natin 'to. Well, yun base dito sa symptoms na nararamdaman niya. Actually nga yung pag natutulog ka, may nakikita kang shadow or someone na nasa harap mo, sleep paralysis pa rin yun na hindi ka makagalaw habang natutulog ka. Feeling ko, ang theory ko, nai-sleep paralysis lang tong pasyente. Po na, Ate Bibe, sabihin mo sa bata umalis siya sa dibdib ko, baka malaglag siya, saka hindi ako makahinga. Halos ganito rin ang kwento ng isa pang nakasaksi sa kababalaghan. Yung time na nag-seizure sa bahay nila, nung sinugod namin sa ospital, ilang araw, hindi pa ako nagbabantay nun sila mama. Pero sila mama nagkukwento na rin. Pero syempre, hindi ako naniniwala sa multo Tapos nung ako na nagbantay, kada doon, gabi kasi ako naka-assign madalas. So pag babantay ko siya, sinasabi niya sa akin na may bata doon nakatayo, doon sa tabi ng niya, sa ward nila, tabi ng pasyente, sa bandang kanan. Wala siyang same symptoms. bakit ko nagtsura, puti lang talaga lahat. As in parang usok, yung parang gano'n, pero hugis bata. Kasi puti-puti, wala siyang blanco yung mukha, puti. Ganyan, pati yung kasuotan niya, gano'n din. Yun yung madalas na nakikita. Tapos ilang oras, nagkwento ulit siya, nakasabit na yung bata. Iba na yan. Pero yung isa, I don't know, baka pwedeng sleep paralysis din to Pwede naman sigurong lahat na napupunta dyan ay sleep paralysis. Kasi nangyayari naman sa ating lahat yan. Yung cause ng sleep paralysis, feeling ko wala pang meron na bang tingnan nga natin ang cause ng sleep paralysis. Kung meron na, medyo malabo Cause
ng sleep paralysis. Ano ba yung mga dahilan? Ito, poor sleep habits, mental health condition, certain medications. Kung same sila, nagkukos din pala ng sleep paralysis, baka mamaya kasi, ito isa sa theory ko, since hospital yan, cause ng ng gamot, 'di ba? Nasunog yung niya, yung tito niya. Ito, bagong opera din ba 'to? Kasi kung bagong opera ito, katulad nung nauna, yung anesthesia nagko-cause ng hallucinations yan eh. Yun ang tinan mo ha. Hinahanapan ko talaga explanation eh. Anesthesia. Ito, yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi ko hinugot sa hangin to ha. Anesthesia hallucinations. Nung inoperahan nga ang tatay ko, na-bypass ang tatay ko eh. Ganyan din ang tatay ko noon eh. Sinasabi sa akin ng tatay ko, itago mo yung mga gamit natin. May nakikita ako magnanakaw dito. Yung sa kanya naman, hindi naman paranormal yung sa kanya. May nakita akong nagtatago dyan na magnanakaw. Itago mo yung gamit natin. Mga pakawala ng kalaban ko yun. Mga ganun naman yun. Hindi, tama ha, manonood tayo sa YouTube mamaya ng actual hallucinations ng, ayan hallucinations after anesthesia, particular sexual ones, are recognized phenomenon. Are recognized. They can be a vivid distressing, leading to misinterpretations and even allegations. While the exact cause are not fully understood, hindi nila masyado maintindihan, certain anesthetic agents like propofol and benzodiazepines and pre-existing conditions like dementia or delirium are linked to increased risk. 'Di ba? Meron talaga 'yan. Pwedeng auditory, pag sinabi mo auditory may naririnig, visual ito 'yon. 'Di ba? Tactile, may nafi-feel ka na na may gumagapang sa olfactory na aamoy mo. Pwede. Gustatory, lasa naman to. Sexual. Vivid and distressing sexual dreams or hallucinations. 'Di ba? Nagko-cause niyan yung anesthesia. Kaya make sense na sa ospital nangyayari 'yon dahil sa drug siguro. 'Di ba? Kailangan malaman natin yung history nung ito yung effect ko, papapanood ko sa iyo ha. Epekto ng anesthesia na nag-hallucinate. Dali lang ha. Anesthesia. Ito, funny. Yung mga nakakatawa to eh. Para ka talagang bangag niyan. Ayan Ito yung mga nakakatawang... Dahil lang medyo naglo-load pa eh. Sorry. I-refresh ko lang. Bagal? Ano ba ganyan yan? Tingnan natin anesthesia hallucinations ha. Mukhang mga funny to eh. Yung sabog ang itsura. Anesthesia hallucinations. Sana merong video tayong makita. Walang actual video, no? Ito. Where'd my hat go? Where did my hat go? Do you want a hat to keep from home? No, it's really ugly. They took it off because most people don't like Well, they it. took it and they took my tonsils. Yeah. Ito. That's what you came here for, to give them your tonsils. I didn't come here for them to take my hat. Diba? Meron daw kumukuha sa sombrero niya, sa sa tonsil niya may kumuha din daw.
Kasi nga, lunod siya sa anesthesia dyan eh. 'Di ba? Nagkukos yan ng kung ano-anong hallucinations. Kasi ang affected dyan, 'di ba pampamanhid yan? Kasama yung yung mo dyan yung pag-iisip mo na maapektuhan. So balik tayo dito, no? Na-establish na natin na yan ay nasa ospital kasi sila, maaaring may tinitake silang medication. 'Di ba? Or parehas silang inoperahan. Kaya normal ito. Kaya yung mata niya lagi nakaganon. Pansin nyo ha, ito pati yung pansinin nyo. Palaging ang naka-experience niyan yung pasyente, hindi yung bantay. Pansin nyo? Okay lang sana, tingnan natin yung bantay kung merong magsasalita. Tingnan natin mamaya. Lagi siya naiyak. Iisa lang nga ba ang batang tinutukoy ni Hara at Mickey? Ano ang katotohanan sa likod nito? Sa Pilipinas, hindi na bago ang mga istorya ng kababalaghan sa mga ospital. Kung may kwentong nakakakilabot din lang, ilan dyan ay mula o nangyari sa loob ng isang ospital. Bakit takot ang tao? Kasi siguro yung paniniwala ng tao na maraming namamatay sa ospital, no? Yun yung basically reason bakit ang isang tao thinking pa lang ng hospital, nandoon na yung fear natin. Yun yung isang reason. Same as sementeryo, 'di ba? Pero kung tutuusin, kung pagaganahin mo yung logic mo, walang magbumulto sa sementeryo kung wala namatay doon. Kung katawan lang yun, supposed to be, dapat wala. Pero ayon sa eksperto, meron daw posibleng paliwanag kung bakit Ayan. ng katatakutan ng ilang mga pasyente sa mga lugar gaya ng ospital. Pwedeng ito raw ay halimbawa lamang ng hallucination o guni-guni na normal daw na nangyayari sa mga pasyenteng may malubhang sakit. Oh, 'di ba? Pwede 'yun. Kaya lang ang sa akin medication naman. Doon sa pasyente dahil sa sakit naman. Ang isang taong nakakaranas ng hallucination ay nakaka-experience ng isa o maraming bagay na hindi naman talaga present o nag-i-exist. Pwedeng ito ay visual o nakikita, auditory o naririnig, olfactory o naamoy, Naamoy. gustatory o Nalalasahan. o kaya na may touch o nararamdaman. Pero wala naman Yan yung sinabi ko kanina, 'di ba? Hindi ko pa napapanood 'to. On the spot ko 'to nireakan. talaga. Guni-guni nga lang ba talaga ng mga pasyente ang nakakatakot na bata? Hindi raw malabo kung maranasan ng hallucination ng isang pasyente dahil pwede raw itong side effect ng mga gamot na iniinom Exactly. 'Di ba? nito. May mga gamot daw kasi na nakaka-apekto sa chemical messengers ng ating utak. Ang neurotransmitters Anesthesia number 1. ang mga signal na binabato ng utak papunta sa senses ng ating katawan. Dahilan kaya nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy o nakakadama sila ng mga di pangkaraniwang bagay. Kasi po, pinatatawanan lang po namin noong una kasi nga, dahil nga po, sabi po ng doktor, dahil po sa sobrang sakit na nararamdaman dahil sunog, normal lang daw po yun na para iba may yung maging takbo ng utak, kaya tinatawanan 'Di ba? lang po namin. Pero recently nga po, may nakapagsabi na may 3 patient din na nakaka-experience ng ganun. So, Hindi nga, tanongin nyo muna, yung pasyente ba na yon ay bagong opera? Or may tinitake na gamot? 'Di ba? Yun dapat ang alamin nyo. At tandaan nyo ha, laging pasyente ang nakakaramdam. Kung bantay, yun, mag-isip tayo. Maaring kasi hindi naman under ng drugs ang nagbabantay eh. tingin ko po, totoo po pala talaga. Yung sa ibang bantay na pasyente, meron din daw po silang nakikita din. Sino yung bantay na yon? 'Di ba? May na-interview ba? Wala eh. Wala. Na di naman bata pero matanda yung hindi ko sure kung yun din yung nakita ng kapatid ko na katabi ng matandang sa tabi niya. Pasyente lang yung yung nagkakaroon ng Bantay. Kami lang talaga nakakaalam. Kasi kami lang din yung pinagkwentuhan niya
mama ko, tapos yung pinsan ko na pupunta doon pero hindi nagbabantay. Kami-kami lang din. Ang isa pang paliwanag ng psychologist, pwedeng case daw ito ng tinatawag na mass hysteria, kung saan iba't ibang tao nakakaranas ng iisang pangyayari. Katulad yung mass hysteria naman, katulad yan nung mga maraming nasasaniban sa school eh. Pwede kasi yun. Due to fear, parang feeling nila na nararanasan din nila yung pagsanib. Kaya tuloy, nasasaniban din sila. Hindi naman pagsisinungaling yun, kaya lang hindi totoo yung sanib kasi nga due to mass hysteria. Isang example niyan, alam niyo yung War of the Worlds? Si Orson Welles yung nagsulat. Tama ba ako? Orson Welles ba? Or H.G. Wells yung author. Basta alam niyo yun, yung War of the Worlds. I-search niyo yun. Yun ay radio program dati nung araw. I think 1950s yata or 40s. Radio program yun, di ba, sa radyo. May naririnig kang drama. Drama yon. Ang drama na yon, inaatake tayo ng mga alien. War of the Worlds. Now, nung binuksan ng mga nakikinig yung radyo, naririnig nila, inaatake ng alien ang buong mundo. Now, sa takot ng mga tao, nagtatawagan sila sa mga pulis na may nakita daw sila sa bakuran nila na naglanding na UFO, merong tinan mo ha, mass hysteria ng War of the Worlds. Pero hindi napatunayan ito eh. Yun yung tinatawag na mass hysteria. Mass hysteria. War of the World. Ayan ay 1938 pala, sorry. Mali ang date ko, 1950 sabi ko eh. Ayan Orson Welles tama ako, Orson Welles. 1938 radio broadcast of War of the Worlds by Orson Welles caused mass hysteria among some listeners because they mistook the dramatization for real news report of Martian invasion. Di ba nagkamali sila? Many people panicked and fled their homes believing the story was true. The broadcast realistic sound effects and way it was presented as a news bulletin contributed to widespread belief in the invasion. 'Di ba? Nagkaroon ng mass panic. Kasi may mga may mga tumatawag sa mga pulis noon eh na may nakita daw sila doon sa harap ng bahay nila na mga alien, merong 'di ba? 'Yun ang tinatawag na mass hysteria. Kaya pag may narinig ka na ganon, pwedeng mangyari din sa'yo. Psychological anomaly. Hindi siya yung nagsisinungaling, yung nakiuso ka lang, hindi. Di ba? Pero pwede rin na ito ay illusion o imaginary lang. Kadalasang dulot ito ng pagkarinig nila ng mga nauna nang kumalat na kwento. Sa mass hysteria, ito ay maaring iilan lamang. No? Tapos, makikita mo dito sa mass hysteria na yung parang pasa-pasa lang, nakita mo, oo, nakita ko, parang gano'n. Diba? Kasi parang yung iba, ang feeling la kailangan kasama ako. Okay lang in ka. Isip. Ito ay pansamantala lamang. Kahit yung kanina yung hallucination, sinasabi nila na may mga normal people na naka-experience ng hallucination. Kayo mga kaaha, ano ang masasabi niyo sa kwento kababalaghang ito? Well, hindi ko naman tinatanggi yung possibilities na meron talaga multo sa hospital. Pero base do sa mga narinig, pwede kasi, anyway, hindi naman natin alam parehas. Ikaw na naniniwala dyan sa video na yan, alam mo ba na totoo yung hindi rin eh. Ako, hindi ko rin alam if fake o totoo. Pero malaya tayo mag-speculate. Ako, doon ako papanig sa hindi to totoo. Kasi nga, maraming scientific explanation kung paano nangyayari yung mga ganong bagay. Kayo, kung maniniwala kayo, bahala po kayo. Diba? So, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!